Hi, it's me again, Rachel. For today's video, ako ay mag-update sa aking brace. And sasagutin ko yung mga katanungan na karaniwan na tinatanong about sa pagpapabrace. Ano nga ba ang requirements if may old brace ka, tapos magpapabrace ulit? Magkano na nga ba ang brace ngayong 2024? So, sasagutin natin lahat yan. For my case, kasi guys, last 2019 is nagpa-brace ako sa Maynila. And 8 months lang na-adjust. So, last adjustment ko is February 2020. And dahil nga sa COVID, hindi ako nakapag-adjust. And nandito lang ako sa Ilocos. And ayun na nga guys, kailangan ko na talaga ng bagong dentist. Kasi August 2020, natanggalan ako ng bracket. Which is sa Batak ako nagpakabit ng bracket ulit and gumastos ako doon ng 2,100 at pinalitan din ng rubber. And 2020-2022 natanggalin ulit ako ng bracket. So same dentist lang din doon sa Batak, nagpakabit ulit ako ng bracket. Tinanong niya, bakit hindi ka pa bumabalik? Sabi niya, so hindi pa dok. So ang gagawin na natin, hindi ko na lalagyan ng bagong rubber. Lalagyan ko na lang siya ng wire. Yung parang infinity wire dito sa taas tsaka sa baba para hindi sila gumalaw. At alam niyo naman, pag may brace, gumagalaw sila, diba? Pero hindi naman totally nararamdaman mo yung galaw. So, ayun na. So, nakagastos din ako doon ng 2,700. And tinanong ko kung magkano sa kanya ang magpapabrace. So, 50K. Total na babayaran. And ang down payment niya is 15K. 1 month, per adjustment, 1K. So, ayun. So, sabi ko mahal. And until such time na oh my God, kailangan ko na talagang magpa-brace kasi alam kong hindi na tama yung mga kagalawan ng aking mga ipin. So, ngayon 2024, 2020 until 2022, 2024, nagsisearch pa din ako ng mga dentist dito sa Ilocos Norte kung dapat bang pagkatiwalaan ko kasi syempre iba ang Maynila, iba dito sa Ilocos. So, first time kong maghanap, mag-inquire. So, for me, yung case ko kasi is meron na akong brace at kailangan ko ng panibagong brace. Ang mga katanungan ko sa mga dentist na aking pinag-inquirean is, ano po yung mga requirements if may bago akong brace? Dapat po ba kailangan ng referral, mga dental records if kailangan pag magpapabago? So, sa mga napagtanungan ko, ang sabi nila is, kailangan mo na i-check ni Doc yung status mo. If, ano nga ba yung mga requirements na kailangan. So, yung iba guys is, kailangan ng referral letter. Kailangan ng dental records and x-ray. Yung iba naman guys is, wala. No need yung referral, no need ang dental records, no need ang x-ray. Pero, mahal sila. Yung napagtanungan kong kailangan ng referral is 30K, 5K down payment, and 30K in total. So, 1K monthly for adjustment. Pero yung iba guys is nasa 50K, 15K, or 10K ang down payment. So, 1K monthly adjustment. So, yun. Yung kanilang mga sinagot sa aking katanungan. So, I decided na, so dalawa na pinagpipilian ko, pero yung isa guys is talagang matagal ko na siyang chinachat since 2022 pa. And yun yung 35K and 10K down payment. Or 5K ata, kung hindi ako nagkakamali. So, hindi pa rin ako nakapag-check up sa kanya. So, meron na naman ako nakitang, parang guys, is bagong dentist. Or matagal na siya, pero ngayon ko lang siyang na-search kasi doon nagpa-brace yung friend ko. So, parang may referral na din. Pero hindi niya alam na pumunta ako doon. So, nagtanong ako sa kanya, if ano ba yung mga kailangan, requirements, if magpapanibagong brace ako dahil may old brace nga ako. So, ang sabi ng secretary is, kailangan ma-check mo na ni Doc yung status mo po, pero wala pong requirements. Yun yung sabi niya. And, yun na nga guys, is pumunta na nga ako. So, March 17, pa-check up na ako sa kanya. Yung dentist ko pala is na Labukay Dental Clinic dito sa 365 malapit sa Robinson, Ilocos Norte.
pumunta, nagpa-check up na ako sa kanya. And ang sabi is, wala naman kaming requirements na kailangan. Pero, ang sa akin lang, mapapamahal ka pag tinuloy natin yung brace mo. So, mas mapapamura ka pag panibago ulit. So, ang nangyari is, ang sabi ni Doc is, 5,000 for acceptance letter kasi nga may old brace ako. 1K kasi may natanggalan ako ng bracket. Natanggalan ng isang bracket, 1K. Yun. Tapos may down payment pa. And tinanong ko kung magkano yung down payment, which is 10K and 1K for monthly adjustment. So, yun. Yung sabi. And mag-x-ray ka muna bago ka bumalik ulit next week. So, March 18, nagpa-x-ray ako front and side view. So, nakagastos ako doon ng 2K, tagpo 1K yun. March 24, bumalik ulit ako. And ang ginawa ni Doc sa akin is cleaning and tinanggalan lahat ng brace ko and cleaning. Yun yung ginawa niya sa akin. Binayaran ko is 2K. 1K for cleaning, 1K for pagtatanggal ng brace. So, ilan na yun? So, 2K, 4K na ang nagastos ko. So, 1 week na walang brace ang aking ngipin. So, parang nanibago ako kasi ilang years kong kasama tong brace ko, tapos biglang nawala. So, yun, magagaling naman. Yung una, guys, is parang satisfied ka ng kumain kasi wala kang aalalahanin na baka matanggalin ng brace, so gustos na naman, yung mga ganun ba. So, maganda siya kasi na-experience ko yung 1 week na yun. And another 1 week ulit, March 31, dun na yung signing ng contract. Dun na rin ikakabit ni Doc ang aking bagong brace. And nakasaad sa kontrata is 35K nga in total, 10K lang payment. Tapos, pag nawalan ka ng bracket is, pag nawala mo, is 1K, 500 pag na-detach lang. Yung, nandyan yung bracket mo pero hindi siya umabit, hindi siya nakakabit. So, 500 yun. Hindi rin kasama ang cleaning, hindi rin kasama ang bunot doon. Pasta, hindi rin. Magkaiba, guys. So, hindi kasama sa 35K yun. And then, yun na nga guys, is no March 31, signing of contract, tapos nilagyan na ni Doc ng brace, ang aking ipin, tapos, yun, yung sinabi niya na kailangan na pabunot ang isa. Yung second molar, bubunutin natin. Dito guys, bubunutin. And then, 5 papastahan yung sa taas, yung back. Pastahan, tapos isang pasta sa harap. So, bali, 5 pasta ang gagawin ko, tapos isang bunot. Yun nga, nagbayad na ako ng 10K for down payment. And yung pinili kong color pala nung first na nilagay ni Doc yung brace ko is teal blue. Yung pampaputi din ng ngipin yun. Yun yung unang nilalagay kasi pag mga bagong brace, yung mga ganun guys. And then, yun, so, monthly adjustment na ako. April 30, first adjustment ko yun. So, naka 3,700 ako na binayaran. Kasi guys, 1K monthly adjustment, 1K for nawala ang bracket. Talagang nawala ko siya. Sumama siguro sa kinain ko, hindi ko na nahalata. Tapos, tig 500 na detached na bracket. Pero, still nandun pa rin sila. So, 700 yung bunot. So, yun, 3,700. And, ang kulay na pinili ko na rubber is burgundy. So, yun. Ito yung nakakabit sa akin ngayon. Paano ulit mag-a-adjust yung gap? Matagal ba? Second adjustment ko, guys, is May 30 pa. So, nakapili na rin ako ng color, which is violet. And, ayun, guys, as you see, yung ngipin ko ngayon, madami siyang gap. Kasi last 2020 is binunutan, dalawa dito. First molar. So, may gap siya. So, ilang years ang nakalipas, syempre umuurong sila. So, pag nakikita nyo yung mga video ko or smile ko sa mga picture is may gap talaga. So, yun yung nakakapangit din sa pagpapabrace pag may gap. Pero, maganda kasi na panibagong brace ulit. Yung second molar ko, binunutan ako dito and didikit din yan sa bandang huli guys. Didikit din yan. Hindi to sa baba guys is nabunutan ako 2014. Natagal na to. Ayan. Dito sa baba. So, alam nyo ba guys, parang hindi naman nagbabago yung presyo ng brace.
Para, depende kasi sa mga dentist eh. Pero alam ko mas mura pag madaming branches, yung may-ari talaga tapos iba-ibang mga dentist. Pero pag sariling dentist, mas mahal talaga. Yung sariling apartment, mas mahal. Pero alam ko hindi naman nagbago yung presyo ng brace. Yun pa din yun. May 50, may 45, may 30, 35, may 40. Hindi pare-pareho guys, depende sa dentist. So, sagot ko ang mga katanungan na matagal nyo nang gustong marinig sa iba. If meron kang old brace na gusto mong magpanibago ng brace, ano yung mga requirements. So, sana nabigyan ko kayo ng idea about sa pagpapabrace. So, guys, thank you for watching. See you on my next vlog, guys!